Simula nang nawala ang Pangulong Duterte, ito na ngayon ang Pilipinas sa kasalukuyang administrasyon. Marami ang nagbago. Marami ang naghahanap sa pamumuno ni Duterte, iba't ibang balita ang inyong napapanood. Hindi nga ba sapat ang 6 na taon ni Duterte o nagkamali tayo sa pagboto ng presidente? Na isa sa mga dahilan kung bakit ang Pilipinas ay nahaharap sa ganitong uri ng problema na hindi naman nangyayari tulad ng dati sa nakaraang administrasyon. Papunta na ba tayo uli sa masalimuot na pamumuhay kung saan madalas ang ganitong uri ng krimen sa nagdaan panahon? Na mabagal ang pag-aksyon at hindi nasusugpo ang mga ito sa iba't ibang uri ng maling gawain ng tao sa ating bansa. Just analyzing kung ano yung pinaglaban niya and what he stood for. And yes, he was not perfect. Yeah, he's not perfect. Far Nobody from it. is. Yeah. Far from it. But you can kinda understand kung bakit mahal talaga siya ng mga tao. Critical will at saka sa kanya bumaba, nag-trickle down ang pondo. Literally. We can feel it kasi we're legislators eh. We can feel it because nasa ground kami. At saka talagang makikita mo yung presyo ng drugs really increased during his time. Yung mga palagi kinagatan ni Yung Kong drugs, yung masamang drugs, hindi yung masamang gamot. drugs. Oh, sorry. yung pinagbaban. Oo. Like, kinagkwento ni Congressman Robert sa akin before, sa Tawi-Tawi, 20 pesos lang ang shabu. So, nagpa-frenzy lahat ng mga drivers niya, lahat, tapos gaganyan. So, yung panahon ni Digong, tumaas na 1,000 plus yung shabu, din wala nang bibili. Tapos, OFWs, pag umikot ka, lahat sila, alam mo ba sila Digong? Ito, perfect example. Meron ako nakausap sa Dubai, isang Filipino. Sabi niya, alam mo ma'am noon, nagpapadala ako ng pera, nananakaw yung pera kasi nagda-drugs yung pamangkin ko na nagbabantay sa nanay. Oh, kaya pala. Oo. Tapos nung naging si Digong, tumigil yung pamangkin ko. Kaya yung pera naiipon ng nanay ko. Ngayon, bumabalik na naman ng drugs. Pinalayas ko na dahil ng drugs ulit yung pamangkin ko. That's just one story. Yan ang story ng lahat. Kasi yung pera pinapadala ng OFWs, that's why they love the former president. Kasi napupunta sa droga. Kaya yung dedication niya, no, kahit nandun siya sa Hague, ang daming pupunta talaga. Kasi naramdaman nila yung perang pinadala nila, hindi naaksayan ng pamilyang pinagpadala nila ng pera, hindi naubos sa drugs. Yan yung At hindi saka nakikita takot ng marami. talaga ang mga pulis noon. Noon. Ngayon, I don't know, I mean, I'm just saying the difference. Ngayon, marami na namang snatcher, marami na namang nakuha. Nawala lahat yan ng panahon nila. Isang araw lang, munting na ako manakawan. Alam mo, malalaman mo to. Siyempre, umikot kami sa barangay eh. Kausapin mo lang yung mga barangay officials, they will tell you. Marami ka na makuha. Marami ka makuha. So, Ano ang ating mga anak kung hindi tayo nakakasigurado sa ating kaligtasan kung may mga ganitong tao na naman sa ating kapaligiran? Nakakalungkot isipin na unti-unti nang nawawala mga bagay na ito sa nagdaang panahon, pero ito na naman sila. Ito ba ang sanhi ng pagpapalit ng Pangulo na nag-iiba-iba ang pagpapatakbo sa bansa? Sino na ang poprotekta sa atin at sa ating mga anak? Hindi rin maiiwasan ang hanapin ng taong bayan ang dating Pangulong Duterte. Dahil dito nila naramdaman ang pamumuno nito na may malasakit sa bayan. Naramdam mo ang tunay na pagbabago, eto panoorin nyo. Duterte. Correct, Din Duterte. Bakit po din Duterte? Sige sir, yun ang gusto kong Bakit po Din Duterte, si Sir Mula? Gumandang buhay ng Pilipinas. Saka yung mga drugs, mawala. Mawala yung drugs. Hindi naman mawala totoo yung mawawala kurakot. yan. Mabawasan ang drugs. Kasi nung panahon na si Duterte umupo, na-lessen ang drugs. Eh ngayon, puro problema binibigay eh. Puro nawawala yung pondo ng gobyerno. Sir, wala nga susunod ko itatanong eh. Kaninong mas corrupt na gobyerno? Kay Marcos o kay Duterte? Kay Marcos. Kay Marcos. Kay Duterte. Maganda ang buhay noon. Kasi taglabas ng bahay. Hindi ka magkakalala. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit ang pagpapatakbo ng isang pinuno ng bansa ay may kamay na bakal na pagpapatakbo. Naramdam nyo ang tunay na malasakit nito sa taong bayan, kaya buksan ang inyong isipan sa mga nangyayari. May isang senador, Pangilinan. Noon, below 8, no criminal liability yan. Below 9 rather. Below 9. Above 9, under 12. Tignan ng fiscal o ano, if there is really malice or a violent character. Noon, 12 hanggang 16, apply na yung law
Pero usually, yung bata talagang nire-release. Here comes Pangilinan. No? You know what the guy did? Yung problema natin ngayon. Yung mga hold-upper na, yun yung nakikita ninyo noon na sa Dewey Boulevard. Nakikita ninyo nag-snatch, takbo dito, takbo doon, nakukuha sa camera. And do you know, I said, why they are so bold to do that, daring? Because they have been previously, sa experience nila, under the Pangilinan law. Hindi ka makulong. Kung yung 15 years old, papasok ka ng bahay, sasaksakin ka, patayin ka, tapos kunin mo yung kinuha yung pera. Pagdating doon sa stasyon, sabihin ng police, report ng recorded, go where you want. That increase the number of crime tenfold. Biskal na ako noon. Sabi ko, napakagagong mo ito. And the Congress that went along with it. Yung mga abogado, tanungin ko siya, buhay pa man kayo. Yung members of the Congress, hindi pa ninyo binasa ng gusto yan. Kaya doon nagsimula ang police na magsabi, minor yan, huwag yan. Hindi yan. Kaya lumalaban. Even if it's a minor, and it's a grievous offense, dadalhin talaga sa estasyon yan for recording. Kasi may complainant eh. Hindi mo pwedeng bitawan dyan na basta-basta palakarin mo lang. Even if they are minors, but even if there is a Pangilinan law. Actually, wag kayong bumoto. Ito po ang Mark My Channel na naghahatid sa inyo ng mga kwentong may kaalaman. Follow nyo ako para makagawa pa ako ng mga ganitong content para sa inyo. Like nyo at magkomento.